Sa pag-usbong ng makabagong teknolohiya sa ika-21 siglo, hindi may kakilala ng mga kumpanyang teknolohikal ay may malaking impluwensya sa pamumuhay, komunikasyon at pag-iisip ng tao. Isa sa mga pinakatanyag at pinakamaimpluwensyang kumpanya sa larangang ito ay ang Apple Incorporated. Ang Apple ay hindi lamang isang tagagawa ng mga elektronikong kagamitan kundi isa ring simbolo ng inobasyon, modernong disenyo at prestihiyoso. Sa loob ng ilang dekada, nagawa ng Apple na baguhin ang pananaw ng mundo tungkol sa computer, cellphone at digital na teknolohiya. Mula sa simpleng simula sa isang garahe hanggang sa pagiging isa sa mga pinakamayamang kumpanya sa buong mundo, ang kasaysayan ng Apple ay nagsilbing inspirasyon at patunay sa kapangyarihan ng malikhaing pag-iisip at determinasyon. Ang Apple Incorporated ay tinatag noong 1 ng Abril 1976 sa California, Estados Unidos ng Amerika. Ang mga nagtatag nito ay sina Steve Jobs, Steve Wozniak at Ronald Wayne. Sa tatlong ito, sina Jobs at Wozniak ang naging pangunahing mukha ng kumpanya. Si Steve Wozniak ay isang henyo sa larangan ng electronics at computer engineering. Siya ang utak sa likod ng disenyo ng unang mga computer ng Apple. Samantala, si Steve Jobs naman ay may pambihirang kakayahan sa pag-iisip na malikhain, pagdidisenyo ng produkto at pagmemerkado. Siya ang nagbigay ng direksyon at malinaw na bisyon kung ano ang nais maging Apple bilang isang kumpanya. Si Ronald Wayne, ang ikatlong tagapagtatag, ay tumutulong sa pagbuo ng unang kasunduan at dokumento ng kumpanya, ngunit kalaunan ay umalis at ibinenta ang kanyang bahagi dahil sa pangambang pinansyal. Ang simula ng Apple ay may tuturing na payak at simple. Ang unang mga produkto ay binuo sa garahe ng bahay ng pamilya ni Steve Jobs. Sa panahong iyon, ang mga computer ay kadalasang malalaki, mahal at ginagamit lamang ng mga universidad at malalaking institusyon. Nakita ni Jobs at Wozniak ang pagkakataon na gawing mas personal at mas abot kamay ang computer para sa karaniwang mamamayan. Ang ideyang ito ang naging ugat ng konsepto ng personal computer, isang revolusyonaryong pananaw noong panahong iyon. Maraming tao ang nagtatanong kung bakit Apple ang naging pangalan ng kumpanya. Ayon kay Steve Jobs, nais niyang magkaroon ng pangalan na simple, madaling bigkasin at madaling tandaan. Sa halip na pumili ng teknikal o komplikadong pangalan, pinili niya ang Apple dahil pamilyar ito at may positibong dating. Mayroon ding personal na koneksyon si Jobs sa mansanas dahil siya ay naging fruitarian sa isang yugto ng kanyang buhay at nagtrabaho sa isang taniman ng mansanas. Bukod pa rito, ang pangalang Apple ay nauna sa alpabeto kaysa sa maraming pangalan ng kumpanya na simbolikong nagpapahiwatig ng pagiging nangunguna. Kasama ng pangalan, naging mahalaga rin ang logo ng Apple sa pagkakakilanlan nito. Ang tanyag na mansanas na may kagat ay isa sa mga pinakakilalang logo sa buong mundo. Maraming interpretasyon ang ibinibigay ng publiko tungkol sa kahulugan ng kagat sa mansanas. May ilan na nag-uugnay nito sa kaalaman na may kaugnayan sa kwento ni Adan at Eva. Mayroon ding nagsasabing ito ay patungkol sa salitang byte, isang terminong ginagamit sa computer. Gayunpaman, ayon sa mga designer ng logo, ang kagat ay dinagdag upang hindi mapagkamalang ibang prutas ang mansanas at upang magkaroon ito ng tamang proporsyon at visual na balanse. Sa kabila nito, ang logo ay naging simbolo ng katalinuhan, pag-usisa at inobasyon. Ang kauna-unahang produktong nilabas ng Apple ay ang Apple I noong 1976. Ito ay isang personal na computer na ibinebenta bilang isang assembled circuit board. Ang mga mamimili ay kinakailangang magdagdag ng sariling keyboard, monitor at power supply. Ang presyo nito ay $666.66, isang halagang pinili dahil sa pagiging pare-pareho at madaling tandaan. Bagamat limitado ang kakayahan nito, ang Apple I ay naging mahalaga dahil ito ang unang hakbang ng Apple sa industriya ng personal computer. Mas sumikat ang Apple nang ilunsad nito ang Apple II noong 1977. Ang Apple II ay mas advanced at mas madaling gamitin kumpara sa Apple I. Mayroong kulay na graphics at mas maayos ang disenyo. Dahil dito, mabilis itong tinangkilik ng mga paaralan, negosyo at pamilya. Ang Apple II ang nagbigay ng malaking kita sa kumpanya at nagpatuloy na may malaking potensyal ang personal computer sa merkado. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit tinangkilik ang mga produkto ng Apple
ay ang kakaibang focus nito sa karanasan ng gumagamit. Hindi lamang technical na kakayahan ang binibigyang halaga ng Apple kundi pati ang disenyo, pagiging simple at kaginhawahan sa paggamit. Ang pilosopiyang ito ay makikita sa mga sumunod pang produktong gaya ng Macintosh, iPad, iPhone at iPad. Sa bawat produkto, sinikap ng Apple na gawing mas intuitive at mas kaaya-aya ang teknolohiya para sa lahat. Sa paglipas ng panahon, unti-unting lumawak ang saklaw ng Apple sa iba't ibang panig ng mundo. Nakarating ang Apple sa Pilipinas sa pamamagitan ng mga distributor at authorized resellers noong dekada 80 at 90. Sa simula, ang mga produkto ng Apple ay tinuturing na mamahalin at karaniwang ginagamit ng mga profesional sa larangan ng disenyo, edukasyon at media. Gayunpaman, sa paglabas ng iPod at lalo na ng iPhone, mas naging popular ang Apple sa masa. Ang pagkakaroon ng opisyal na Apple Online Store at mga Apple Authorized Store sa Pilipinas ay nagpatibay sa presensya nito sa bansa. Pagdating sa presyo, kilala ang Apple bilang isang premium brand. Ang mga produkto nito ay karaniwang mas mahal kumpara sa mga kakumpetensya. Isa sa mga pinakamahal na produktong inilabas ng Apple ay ang Mac Pro na may pinakamataas na configuration na umaabot sa napakataas na halaga. Ito ay disenyo para sa mga profesional na nangangailangan ng mataas na performance, gaya ng mga video editor, animator at software developer. Kamakailan, naging usap-usapan din ang Apple Vision Pro, isang advanced na mixed reality headset na may napakataas na presyo na nagpapakita ng patuloy na pagnanais ng Apple na manguna sa teknolohiyang panghinaharap. Sa kabila ng tagumpay at kasikatan nito, hindi rin nakaligtas ang Apple sa iba't ibang kontrobersiya at issue. Isa sa mga pinakamalaking issue ay ang kondisyon ng paggawa ng mga pabrika ng mga supplier nito, partikular sa China. May mga ulat tungkol sa mababang sahod, mahabang oras ng trabaho at hindi ligtas na kondisyon. Bukod dito, naging kontrobersyal din ang issue ng battery throttling, kung saan inaakusahan ng Apple na sinadyang pabagalin ang performance ng mga lumang iPhone nang hindi malinaw na ipinaliliwanag sa mga gumagamit. Mayroon ding mga reklamo tungkol sa mahigpit na kontrol ng Apple sa App Store at sa mataas na komisyon na sinisingil nito sa mga developer. Gayunpaman, sa kabila ng mga isyong ito, nananatiling matatag ang Apple bilang isa sa mga pinakamakapangyarihang kumpanya sa mundo. Patuloy itong nagsasagawa ng mga hakbang upang mapabuti ang mga kondisyon ng paggawa, maprotektahan ang kapaligiran at mapahusay ang transparency nito sa mga mamimili. Ang patuloy na pamumuhunan ng Apple sa pananaliksik at pagpapaunlad ay nagpapakita ng dedikasyon nito sa inobasyon at kalidad. Sa kabuuan, ang kasaysayan ng Apple ay isang malinaw na halimbawa na kung paano ang isang maliit na ideya ay maaaring lumago at maging pandaigdigang impluwensya. Mula sa isang garahe hanggang sa pagiging simbolo ng modernong teknolohiya, ipinakita ng Apple na ang kombinasyon ng malikhaing pag-iisip, determinasyon at malinaw na bisyon ay maaaring magbunga ng pambihirang tagumpay. Ang Apple ay hindi lamang isang kumpanya ng teknolohiya kundi isang bahagi ng kasaysayan ng makabagong mundo. Sa patuloy na pagunlad ng teknolohiya, inaasahan na mananatiling mahalagang bahagi ng ating buhay ang Apple at patuloy nitong huhubugin ang hinaharap ng komunikasyon at inobasyon para sa mga susunod pang henerasyon.